Patuloy po ang ating mga aralin sa ikatlong serye na nagpapatungkol sa pagsubok at pagtitiis, paglakad sa apoy na may pananampalataya. At sa pagkakataong ito, tayo ngayon ay nasa ikalimang aralin at ito ay patungkol sa pagdurusa para kay Kristo. Para po sa ating susing talata, ito ay masusumpungan sa Filipos 1:29. Philippians chapter 1 verse 29. Sapagkat ipinagkaloob sa inyo alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magdusa rin alang-alang sa Kanya. Karamihan sa mga tao ay masayang tinatanggap ang kaloob ng pananampalataya kay Hesukristo. Tayo nagagalak sa katiyakan ng kaligtasan, pag-asa ng buhay na walang hanggan, at kapayapaang dulot ng pagkakilala sa Kanya. Ngunit paalala ng kasulatan, ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, kundi kasama rin ang pagdurusa. Sinulatan ni Pablo ang mga taga-Pilipos at sinabing ang pagdurusa para kay Kristo ay ipinagkaloob, isang grasya. Tila mahirap unawain, marahil ay taliwas ito sa inaasahan. Bakit pinapahintulutan ng Diyos ang pagdurusa para sa Kanyang mga anak? Ang sagot, upang tayo'y maging kawangis ni Kristo, upang maluwalhati ang Kanyang pangalan, at upang mapalalim ang ating pakikisama sa Kanya. Ang pagdurusa, ito ay bahagi ng panawagan. Itinuturo ng Filipos 1:29 o Philippians chapter 1 verse 29 na ang pagdurusa ay hindi aksidente, kundi isang banal na appointment. Kung paanong ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos, gayon din ang pribilehiyong magdusa alang-alang sa Kanya. Ito'y bahagi ng ating pagtawag bilang Kristiyano. Inihanda na tayo ni Jesus para dito. Sa John chapter 15 verse 20, sinabi doon, kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi niyan. Sa ikalawang Timoteo, kabanata 3, talatang 12, sabi doon, ang lahat ng nagnanais mamuhay na makadiyos kay Kristo, Jesus, ay daranas ng pag-uusig. Ang pagdurusa ay hindi liko ng daan sa buhay Kristiyano. Ito'y bahagi ng mismong landas. Sa pamamagitan ng pagdurusa, ang ating pananampalataya ay pinadadalisay at pinatutunayan. 1 Peter chapter 1 verse 6-7 sabi dito, ang mga ito'y dumating upang subukin ang katapatan ng inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto, upang ito'y magbunga ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pagparito ni Hesukristo. Tulad ng ginto sa apoy, ang ating pananampalataya ay dumaraan sa pagsubok upang makitang tunay. Mayroong kaluwalhatian pagkatapos ng krus. Walang korona kung walang krus. Ito'y pangunahing prinsipyo sa Ebanghelyo. Romans 8:17. Kung tayo'y mga anak, tayo'y tagapagmana. Kung tunay niyang tayo'y nakikibahagi sa kanyang mga pagdurusa, ito'y dahil upang makibahagi rin tayo sa kanyang kaluwalhatian. So si Jesus ang ating pinakadakilang halimbawa. Inako niya ang pagdurusa ng krus dahil sa kagalakan na nasa kanyang harapan. Hebrew 12:2, sabi doon, dahil sa kagalakang inihanda sa kanya, tiniis niya ang krus.
hinamak ang kahihiyan at ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang landas natin bilang mga mananampalataya ay sumunod sa kanyang yapak. Ang mga kasalukuyang pagsubok ay paghahanda para sa darating na tagumpay. Romans chapter 8 verse 18, sinabi doon, sa aking palagay, ang mga pagdurusa sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. Ang pagdurusa ay nagpapaalaala na hindi dito ang ating tahanan. Itinututok nito ang ating mga mata sa kawalang hanggan. Halimbawa, sa lumang tipan, sa buhay ni Jeremias o si Jeremiah, isang buhay na larawan ng pagdurusa para sa Diyos ang makikita sa buhay ni Propeta Jeremias. Sa Jeremiah chapter 20, dito siya ay nilibak, binugbog at ibinilanggo dahil lamang sa kanyang pagdideklara ng katotohanan ng Diyos. Idinaing pa niya sa Diyos sa Jeremiah chapter 20 verses 7 to 9. Sabi niya, nilinlang mo ako, Panginoon. Ako'y nililibak buong araw. Ngunit kung sasabihin kong hindi ko na babanggitin ang kanyang pangalan, ang kanyang salita ay parang apoy sa aking puso. Napapagod akong pigilan ito at hindi ko na kaya. Bagaman sugatan at nabibigatan, nanatiling tapat si Jeremiah. Hindi niya tinalikuran ang kanyang pagtawag kahit na masakit. Ang kanyang kwento ay paalala na ang pagdurusa alang-alang sa katotohanan ng Diyos ay maaaring maging malungkot at masakit. Ngunit ito'y makapangyarihan at may layunin. Merong pananabik at pagtitiis sa panahon ngayon. Ang pagdurusa para kay Kristo ay hindi lamang nagdadala ng sakit. Ito rin ay nagdadala ng pagbabago, pakikisama, at gantimpala. Philippians chapter 3 verse 10, sabi doon, nais kong makilala si Kristo at makibahagi sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli at sa kanyang mga pagdurusa. Sa pagdurusa, nakikibahagi tayo sa mismong buhay at misyon ni Jesus. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 5, kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, gayon din ang kaaliwang mula sa Kanya. Kasama natin si Kristo sa ating sakit. Ibinubuhos niya ang Kanyang kaaliwan. 2 Corinthians chapter 4 verse 17, sinabi doon, sapagkat ang magaang at panandaliang paghihirap na ito ay nagdudulot sa atin ng walang hanggang kaluwalhatiang higit sa lahat. Ang dinaranas natin ngayon ay naghahanda ng mas dakilang bagay kaysa sa kaya nating makita. Pagnilayan natin sa ating pagninilay-nilay, magmuni-muni tayo at iangkop ang mga katotohanan ito sa ating buhay. Inaasahan ko ba ang pagdurusa bilang bahagi ng aking lakad bilang Kristiyano? O tinatanggihan ko at ikinagagalit ko ito? Mananatili ba akong tapat tulad ni Jeremiah na kahit ito ay hindi tanggap ng marami o may kapalit na pag-uusig? Makakaya ko bang magalak sa mga pagsubok na alam kong ito ay nag-aakay sa akin kay Kristo at sa
gantimpalang walang hanggan? Bilang pangwakas, ang pagdurusa para kay Kristo ay hindi parusa. Ito ay pribilehiyo. Ito ay patunay na tayo ay Kanya at tayo'y lumalakad sa Kanyang mga yapak. Huwag tayong umatras kapag dumating na ang mga pagsubok. Yakapin natin ito ng may pananampalataya. Nagtitiwalang ginagamit ng Diyos ang ating pagdurusa upang tayo'y dalisayin, palalimin ang ating relasyon sa Kanya at ihanda tayo para sa kaluwalhatian. Habang binubuhat natin ang ating krus ngayon, alalahanin natin ang bakanting libingan at ang pangako na pagkatapos ng pagdurusa ay may muling pagkabuhay. Magpatuloy tayong may kagalakan na alam natin ang pag-asa ng buhay na walang hanggan ay naghihintay sa lahat ng tapat na nagdurusa para sa Kanyang pangalan. Salamat po.